Mahalaga ang buhay ng isang tao, kaya dapat hindi ito sinasayang. Dapat ito'y pinapahalagahan habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Ngunit paano kung ang buhay na hindi mo pinakaiingatan ay bigla na lamang sa'yo kunin? At kung bibigyan ka ng ikalawang pagkakataon, handa mo kayang baguhin ang nakasanayan mong mundo? Magandang araw, Karine, Sir Froy, at sa masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Itago niyo lamang ako sa pangalang Domingo. Tulad ng iba, ay may kwento rin akong nais ibahagi sa inyong channel na sa tingin ko'y makapagbibigay ng aliw sa mga sumusubaybay sa inyong channel na katulad ko. Ang aking kwentong ibabahagi pala sa inyo ng araw na ito ay nangyari noong binata pa ako. Nakatira ako noon sa isang bayan ng Cavite at hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Dito na ako nagkaroon ng pamilya, tumanda at nagkaroon ng mga apo. Bata pa lamang ako noon nang kinagisnan ko na ang magulong pamilya namin. Tuwing umaga kasi ay palaging nagbabangayan ang mga magulang ko dahil sa pera at pagkain. Kaya ang kinalabasan ay sumama ang mga kapatid ko sa ilang kamag-anak ni tatay at ang iba naman ay kay nanay. Sumagi nga sa isipan ko noon na sumama na rin ako sa iba naming kamag-anak nang matapos na ang paghihirap namin. Pero hindi ko kayang pakisamahan silang lahat. Alam ko naman kasi na pahihirapan nila ako, oras na nasa poder na nila. Lalo pa at nabalitaan kong matapobre ang ilan naming kamag-anak at ginagawang alila ang mga kapatid ko. Gusto kong magalit kina nanay at tatay dahil wala man lang silang ginagawa. Pero nauunawaan ko rin kung hindi nila yon kayang gawin. Wala silang kakayahan at mas pabor sa kanila na naroon ang mga kapatid ko kaysa kasama namin pero wala namang makain. Kaya nang magkaisip ako ay lumayas ako sa bahay. Nagpalaboy-laboy ako. Nagtrabaho sa mga pabrika ng sabon, sapatusan, damit at kung ano pa. Hanggang sa nagtrabaho ako sa paggawaan ng hollow blocks at minsan ay sumasama ako sa anihan ng tubo. Maraming trabaho ang pinasok ko hanggang sa nakapag-ipon ako at nagpagawa ng sarili kong bahay. Lumayo na ako kina inay at itay, pero paminsan-minsan ay dinadalaw ko sila at binibigyan ng pera. Noong naging maayos ang trabaho ko sa isang pabrika ng asukal sa Cavite, ay hindi na ako umalis doon. Yun na ang ikinabubuhay ko. Hanggang sa bigla na lamang akong nalulong sa sugal dahil sa mga kaibigan ko. Pagkatapos kasi ng trabaho namin, ay niyaya nila ako na magsugal. Maraming sugalan na ang napuntahan ko sa iba't ibang nayon. Hanggang sa sugal, sa tuwing may lamay ay pinupuntahan ko na kasama ko ang aking kaibigan na si Errol. Isang hapon ay agad siyang tumungo sa bahay ko para yayain akong tumungo sa lamay sa kabilang baryo. Ay, pambihira ka naman pare. Ang aga-aga pa nga nandito ka na. Ang sabihin mo, gusto mo lang makikape at kumain ng pandesal. Dinadahilan mo pa na niyayaya mo ko para susugal mamaya sa lamay. Ano ka ba pare? Siyempre pareho lang din yun. Kaya sinabay ko na. Pero sinasabi ko sa iyo magiging maganda ang labanan natin dito mamaya dahil may mga pera ang sasali. Titiba-tiba naman tayo nito mamaya kapag suswertein tayo. Oo na pare, pupunta na ako. Sayang naman kapag mananalo ako mamaya Pambili ko pa ng bigas at pambayad ng kuryente. Nga pala, ano sa tingin mo yung kinamatay nung nilalamayan? Naks, ayos yan pare At ang sagot mo sa tanong mo kung anong kinamatay nung lalaki ay hindi ko rin alam Pero bali-balita na kinain daw ng aswang. Kung hindi sana nila yung dinala sa ospital, siguro nabawi pa yung katawan ng lalaki. Kaso wala na Talaga? May mga aswang pa pala. Akala ko naubos na ng mga antingero ang mga masasamang nilalang na yan. Di ko rin alam
Isa pa, naniniwala ka ba na may mga antingero at albularyo na pumapatay sa mga aswang? Naniniwala ka na ngayon sa mga usapan ng mga matatanda ah. Walang katotohanan ng mga yun. Isa pa, hindi rin totoo ang aswang. Baka namatay ang lalaking yun dahil may malubhang sakit. Ayaw lang siguro ipaalam ng pamilya. Dinahilan pa yung mga aswang. Hindi na ako magtataka kung ayaw mong maniwala. Pero sinasabi ko sa'yo, totoo sila. Maniniwala ka na lang kapag nakita mo na sila gamit yung dalawang mga mata mo. Maniwala ka riyan. Akin na nga kape. At ako na magtitimpla para sa sarili ko. Parang wala kang planong ipagtimpla ko eh. Wala talaga. Magkusa ka dyan at magluluto ako ng hapunan. Tawang-tawa naman si Errol nang marinig ang sinabi ko. Tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at kumuha na ng tasa para magtimpla ng kape. Doon na rin siya naghapunan sa bahay at sabay kaming tumungo sa lamay sa kabilang baryo nang mag-alas 6:30 ng gabi. Pagdating namin sa lamay ay may mga tao na at ang ilan ay nagsisimula na sa kanilang pagsusugal. Tulad nga ng sabi ni Errol sa akin, marami ng dayong mga sugarol ng sandaling yon. Malaking halaga ang tinataya nila. Nagmeron muna kaming dalawa ni Errol bago kami nagsimula sa pagtataya. Noong una ay sunod-sunod ang talo namin, ngunit kalaunan ay paunti-unti na akong nananalo. Mula sa malilit na halaga na tinataya ko hanggang sa pinapalaki ko na yon. Tuwang-tuwa naman sa akin si Errol dahil sa sunod-sunod kong panalo. Pero sa kabila nun, ramdam ko ang tensyon sa panig ng aking kalaban. Napatingin ako kay Poncio na siyang dumayo roon sa lamay para sumugal. Kanina ay siya ang tumatawa dahil sunod-sunod ang pagkapanalo niya. Pero nang ako na ang pumalit ay hindi na siya natutuwa. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkainis habang binabalasa ang mga baraha. Mukhang sineswerte ka yata ngayon, Domingo ah. Kanina ang malas mo pa. May ginagamit ka bang mahika o baka nandadaya ka riyan? Anong ibig mo sabihin, kaibigan? Nakapagtataka naman kasi na kanina sa malilit na taya mo'y natatalo ka. Pero noong nilakihan mo na, sunod-sunod na ang panalo mo. Kaibigan, sinasabi mo bang nandadaya ako? Parang gano'n na nga. Nakapagtataka naman kasi. Kung sana magagalit ha. Pero huwag kang mag-alala. Tutuloy natin ito. Pero kung mananalo ka pa rin sa susunod, ibig sabihin, nandadaya ka nga. Paano naman ako mandadaya kung maraming tao nakapaligid sa akin? Hindi ba't mga kasama mo pa nga sila na tumungo rito? Wala akong ginagawang masama. Kahit na nakipikit pa akong maglaro ngayon para lang mapatunayan na walang pandarayang nagaganap. Di na kailangan, Domingo. Ayaw naman sabihin ng mga kasama natin na minamalit kita. Isa pa, wala rin naman akong patunay. Sabihin na lang natin na parang tulong ko na rin ito sa inyong mga taga rito. Kaibigan Poncio, tanggapin na lang natin na swerte siya ngayong gabi. Magaling talaga itong si Domingo maglaro. Ilang beses na itong sunod-sunod na nanalo sa sugal ha. Ganun ba? Tingnan natin kung gaano kagaling si Domingo. Hindi ko nagustuhan ang ngisi sa mukha ni Poncio ng mga oras na yon. Parang minamaliit niya ang kakayahan ko at mukhang naniniwala lang siya na sinuswerte ako. Hindi rin nakatakas sa akin ang pagsenyas niya sa ilan niyang mga kasama. Pumwesto ang mga ito sa aking likuran. Parang binabantayan nila ako sa susunod kong galaw. Tulad ng inaasahan ko, sunod-sunod nga ang pagkapanalo ko. Malakas ang kutob ko na hindi yon swerte, kundi magaling talaga akong sumugal. Galit na galit ang mukha ni Poncio habang nakatingin sa akin. Sinabi sa kanya ng mga kasama niya na hindi ako nandadaya at talagang magaling akong sumugal. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Hindi ko inaasahan na may taong makakatalo sa akin pagdating sa sugal. Noon pa man, wala pa sa akin nakakatalo. Ikaw pa lang ang taong nakagawa nun. Kung ano man ang pandaraya na ginawa mo, hanga ako dahil hindi man lang yun napansin ng aking mga kasama. Kanina ka pa din ha. Kita mo naman na hindi nandaya ang kaibigan ko. Kung di mo tanggap ang pagkatalo mo, huwag ka magsugal. Akala mo ba, dahil may pera ka, sa'yo napapanig ang swerte? Errol,
Wag mo na siyang patulan. Hayaan mo na siya. Kaibigan Poncio, kung hindi mo matanggap na natalo kita ngayong gabi, pwes, bumalik ka ulit bukas, nandito ako. Maglaro tayo ulit. Isusugal ko ang pera na napanalunan ko ngayon. Tingnan natin kung swerte pa ba at pandaraya kung bakit ako nanalo. Maganda ang naisip mo. Payag ako sa gusto mong mangyari. Bukas, kaibigan Domingo. Paano? Alis na kami. Tinanguan ko lamang si Poncio bago sila umalis ng mga kasama niya. Nang mawala na sila sa aking paningin, ay bumalik na ang mga nagsusugal kanina na naudlot dahil sa laban naming dalawa. Agad namang lumapit sa akin ang kaibigan kong si Errol. Bakas pa rin ang inis sa mukha niya habang nakasunod pa rin ang paningin sa dinaanan nila Poncio. Inakbayan ko siya at saka inabutan ng 1,000 balato. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Errol. Naku! Maraming salamat dito pare! Ang swerte mo talaga sa sugal ano? Palagi ka talaga nananalo. Nababalas lang ako sa nagiging kalaro mo eh. Sabihin ba naman na nandadaya ka? Kitang-kita naman ng dalawa niyang mga mata na wala ka namang ginagawa. Hayaan mo na yun pare. Siguro ganun talagang pakikitungo niya sa mga nakakalaro niya kapag natatalo siya. Isa pa, hinamon ko naman siya na isa pang laro bukas. Papapatunayan niya rin na hindi ako nandaya ngayon. Teka, wag mo nang isipin ang lalaking yun. Di naman taga dito sa atin yun eh. Oo nga. Kaso, base sa mga sinabi at mukha nun, parang may gagawing masama eh. Naku, may binabalak talaga yung bukas, sinasabi ko sa'yo pare. Makakatikim yun sa akin. Ano naman ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala doon. Hindi naman ako nung gagalawin, lalo na't wala siya sa teritoryo niya. Nandito siya sa nayo natin, kaya huwag siyang magkakamali na kalabanin niya tayo. O siya, diyan ka lang muna at magbibigay lang ako ng konting tulong sa pamilya na ng namayapa. Sige pare, dito lang ako at hihintayin kita. Magbigay ka rin ng balato sa mga kasama natin dito sa pagsugal oh. Panalo ka eh. Oh, etong 1,000. Ibigay mo sa kanila at pambili ng alak. Uuwi na ako pagkatapos ito dahil may trabaho pa ako bukas. Yun oh, ibang klase ka talaga Domingo, my friend. Napailing na lang ako sa sinabing yun ni Errol. Binigay ko sa kanya ang 1,000 bago ako pumasok sa loob ng bahay. Binigay ko kay Aling Edith ang 1,000 ko na tulong sa kanila. Nagpasalamat naman siya sa akin kahit na hindi namin kilala ang isa't isa. Pero natutuwa naman siya dahil pareho lamang ang nayon namin. Paglabas ko'y nilapitan ko na si Errol para yayain siyang umuwi. Nagpasalamat naman sa akin ang mga kasama namin sa pagsusugal nang makita nila ako. Nakabili na nga sila ng mga alak. Niyaya pa nila akong makisabay sa kanila. Subalit agad din naman akong tumanggi. Hindi naman sila nagpumilit sa akin at hinayaan na akong makaalis. Hinila ko na si Errol palabas ng bakuran. Ayaw pa sana niyang sumama subalit pinilit ko siya, lalo na at may trabaho pa kami bukas. Naisip ko kasi na ang natira sa pera na napanalo ko sa sugal ay itatago ko ang iba at ang 4,000 ay ibibigay ko sa aking mga magulang. Ganun nga ang nangyari. Kinabukasan nang pauwi na ako galing sa trabaho ay agad akong nagpalit ng aking damit. Kasalukuyan akong naghahanda nang dumating na agad si Errol at hinahanap na niya ako. Pambihira pare, ang aga mo naman yata. Mamaya pa ang laban. 5:30 pa lang ng hapon nandito ka na. Ano ka ba pare? Suportado kita no? Paghandaan natin ang lalaking yun. Paano kung siya pala yung mandaya mamaya ha? Oh, ano naman? Walang problema doon. Bahala siya kung gamitan niya ng pandaraya ang laro mamaya. Ang mahalaga, malinis ang konsensya ko. Kaya talaga kita kaibigan pare. Bilis na natin na magtungo na tayo sa kabilang baryo. Saka magbawang ka ng bawang atasin pare ha. Balita na ngayon sa buong nayon na may aswang daw na bagong dating. Saan mo na naman nabalitaan ang bagay na yan? Sa nanay ko pre. Alam mo naman kapag nagchichismis yung mga yun eh. Daming balitang nasasagap. Kita mo, pati aswang hindi pinalampas ng mga kaibigan niya. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang?
Pinagpilitan mo pa nga sa akin kahapon na hindi sila totoo eh. Kahapon pa yun pare. Pwede mo bagong paniniwala ako matapos sa magdamag ah. Isa pa, pinagalitan ako ni Ermats eh. Hindi raw ako naniniwala. Totoo raw ang mga aswang. Ikinuwento pa niya pa sa akin nung bata pa siya. Nakakita siya ng aswang. Sa tingin mo pare, sino ang aswang sanayin natin? May nabalitaan ka bang bagong dating dito? Nako, hindi ko rin alam eh. Hayaan mo, bahala na si Mang Balasor sa mga yan. Ang ibig mo bang sabihin ay yung sabi-sabi na ermitanyo? Kita mo talaga. Naniniwala ka talaga sa ermitanyo yun? Totoo ba yun? Hindi ko pa na nakikita na bumabayon ng bundok ka. May ermitanyo bang nagpapakita sa tao? Oo nga no. Sabi mo eh. Umiling na lamang ako sa naging turan sa akin ni Errol. Nang matapos ang paghahanda namin, ay tumungo na nga kami sa lamay. Pagdating namin doon ay wala pa si Poncio at ang mga kasama niya. Ilang minuto pa ang hinintay namin bago sila dumating. Maraming pera ang itinaya nila nang magsimula na kaming maglaro. At sa pagkakataong yon, may panalo ako at may pagkakataon din na talo. Pero sa huli, sunod-sunod na naman ang pagkakapanalo ko. Pero may 3 beses din akong natalo bago nagdesisyon si Poncio na itigil na ang laro naming dalawa. Kumbinsido na ako kaibigang Domingo na magaling ka ngang maglaro. Hanggang sa muli nating laban. Maraming salamat kaibigang Poncio. Kapag napasyal ka uli dito sa nayo namin, sabihan mo lang ako. Sige, mauna na kami. Di na lang kami magtatagal at may pupuntahan din kami sa kabilang nayon. Nakipagkamay sa akin si Poncio at ang ilan niyang mga kasama. Sa mga sandaling yon, ramdam ko ang malalim nilang titig sa akin. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig. Nagtayuan ang aking mga balahibo sa buong katawan at maging batok. Pero hindi ko yon pinansin. Naisip ko na baka nadadala lang ako sa mga titig nilang malalamig. Nang makaalis na sila, ay napabalik ako sa upo sa mesa at napahilamos sa aking mukha. Hindi pa rin nawala ang panlalamig sa aking katawan. Bigla rin akong pinagpawisan ng malagkit. Tumayo ako sa kumuha ng bawang sa aking bulsa. Hindi ko man gustong isipin, pero baka inaswang ako. Kaya nagpahid ako ng bawang sa aking sentido at maging tiyan. Napansin naman ni Errol ang pagiging balisa ko, kaya't lumapit siya sa akin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita akong pawis na pawis. Hoy! Pambihira pare! Anong nangyayari sa'yo? Ang putla-putla mo saka pawisan ka na sobra! Inaswang yata ako pare. Pero magiging maayos din ako. Nagpahid na ako ng bawang. Kung ganun, nasa paligid lang ang aswang. Nagalit siguro kasi sunod-sunod ang pagkapanalo mo eh. Nako, tago mo yung pera at baka yan ang balak na kunin sa'yo. Walang niya ka talaga pare. Kita mo lang ang masama ang pakiramdam ko, nagbiro ka pa dyan. Pasensya naman. Anong gusto mong gawin ko? Hanapin yung aswang at makipag-one-on-one ako sa kanya na suntukan? Umalis ka na nga at hingin mo ako ng maligamgam na tubig doon sa loob. Pakilagyan na rin ng konting asin. Napakamot si Errol nang pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik niya ay may dala na siyang isang baso ng tubig. Ininom ko kaagad yun. Nang maubos ko ay nag-usal ako ng dasal. Ilan lamang yun sa natutunan ko mula sa aking yumaong lola. Yun ang ginagawa raw nila kapag daw inaaswang sila dati. Matapos ang ilang sandali ay nawala ang pananakit ng tiyan ko at medyo gumaan ang pakiramdam ko. Bumuntong hinanga ako sa katumayo mula sa aking kinaupuan. Napansin naman ni Errol ang pagtayo ko, kaya tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Nang sabihin kong uuwi na ako, ay agad din naman siyang sumunod sa akin. Ayos ka na ba talaga pare? Natatakot ako eh. Doon na lang kaya tayo magpalipas ng gabi. Baka mamaya, nakaabang pala ang aswang sa atin. Kung ganon, makikipaglaban ako sa kanila. May punyal akong dala tsaka asin at bawang. Kung ayaw mo pang umuwi, bumalik ka na ron. Ito naman oh, nagbibiro lang eh. Hindi ko na pinansin pa si Errol at tuloy-tuloy na ako sa aking paglalakad.
Hanggang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng kaluskos sa hindi kalayuan. Napatigil kami sa kalagitnaan ng gubat at inilawan ang parte kung saan nagmula ang kaluskos. Sumiksik sa akin si Errol at parang nanginginig pa siya sa takot. Naningkit ang mga mata ko nang makita ang isang mabilis na anino ng isang anong klaseng hayop. Bigla kasi yung naglaho sa dilim. Inilawan ko na ang buong paligid at may nahagip naman ang flashlight ko na anino. Pare! Aswang yata yun! Huwag kang maingay. Dumakot ka ng asin at bawang sa bulsa mo. Isaboy mo yan sa kung sino man ang bigla na lang susulpot sa harap natin. Kinuha ko ang punyal sa aking bewang at hinanda ko yon. Ilang sandali pa ang lumipas nang may biglang lumukso na malaking aso sa aking harapan. Sa takot at gulat ni Errol ay napasigaw siya ng malakas at ang pinapagawa ko sa kanya ay hindi niya ginawa. Sa halip, tumakbo siya ng mabilis at nagsisigaw. Hoy! Errol! Errol! Pambihira! Iniwan nga ako. Walang niya talaga to kaibigan ko to. Napamura ako ng malutong nang ang tanaw ko lamang ay ang papalayo niyang bulto. Binalingan ko naman ang malaking aso na kaninang bigla na lamang sumulpot sa harap namin. Pero wala na ito roon. Muli kong inilawan ang buong paligid. Nang masiguro ko naman na wala na, ay nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Ngunit ramdam ko pa rin ang presensya sa aking likuran. Parang may nakatingin sa akin. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal. Nakahanda akong saksakin kung sino man ang nakasunod sa akin. Lumabas ka dyan! Alam kong naririnig mo ko. Harapin mo ako! Magpakita ka sa akin! Naramdaman ko ang paglundag nito sa aking likuran. Paglingon ko ay isang napakalaking itim na aso ang bigla na lamang bumungad sa akin. May mapupula siyang mga mata, naglalaway at matutulis na mga ngipin. Ngumisi ang aso at hindi ako pwede magkamali. Isa itong aswang. Bigla itong tumakbo patungo sa akin. Sa takot at pagkabigla, hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Bigla niya akong sinakmal sa aking braso. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang pagbaon ng kanyang matutulis na ngipin doon. Akala ko'y katapusan ko na ng mga sandaling yon. Pero may bigla na lamang dumating. May isang malaking bato ang tumama sa aswang, dahilan para tumilapon ito sa hindi kalayuan. Sinundan pa ng bagong dating ang aswang at mabilis niya itong sinaksak ng ilang beses. Sa pagkakataong yun, bigla na lamang nanlabo ang aking paningin at bago ko pa makita ang nagligtas sa akin ay nawalan na ako ng malay. Isang mahinang tapik at boses ang nagpagising sa akin ng mga sandaling yun. Nang imulat ko ang aking mga mata ay isang nakasinding apoy ang bumungad sa akin at mabotong paligid. Bumangon ako bigla sa isipin na baka natangay na ako ng aswang. Huwag kang matakot, Domingo. Ligtas ka na. Napatay ko na ang aswang. Nandito ko sa pinagtataguan ko pansamantala. Hindi ko na siguro kailangan pang magpakilala pa sa'yo. Sa tingin ko'y nakikilala mo ako. Pinagmasdan kong mabuti ang matandang lalaking nasa aking unahan. Nakaupo siya ron habang nakatitig sa akin. May makapal siyang bigote sa kanyang muka at medyo mahaba na yun. Magkahalong puti at itim ang balbas niya. Pati ang kanyang buhok ay ganoon din. Base sa itsura niya ay mukhang nasa edad 60 pataas siya. Kayo ho ba yung ermitanyo na si Mang Balasor? Ako nga bata. Mabutit dumating ako sa tamang oras. Kung hindi baka napatay ka na ng kampon ni Poncio. Ano hong ibig niyo sabihin? Ang aswang na yun ay kampon ni Poncio? Oo, siya nga. Si Poncio na nakalaro mo at ang Poncio na tinutukoy ko'y iisa. Isa siyang leader ng mga aswang. Nagpupunta ang mga grupo niya sa iba't ibang nayon. Nagpapanggap na isang sugarol para makahanap ng bibiktimahin. O kaya ang biktima nila ay ang mga nakakalaro niya.
Isa sa inaatake nila ay ang nanalo para kunin ng pera at palaguin yon. Swerte pa nila dahil may pera na nga sila, may pagkain pa. Kung ganun, ay dapat biktima nila ako? Sila ba may gawa sa mga namamatay sa nayon namin? Sila nga. Sila ang bagong dating na aswang sa bayan natin. Matagal ko na silang binabantayan. Hindi lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na matalo sila dahil sa katawan ko. Mahina at matanda. Pero natalo ho ninyo ang isa sa mga aswang kanina. Ibig sabihin ay... Kaya ko ang isa o hanggang 5 aswang bata. Pero ang buong grupo ni Poncio ay hindi. Kaya kita dinala dito ay para tulungan mo akong tapusin ang misyon ko. Po? Paano ho kita matutulungan? Wala akong alam sa pakikipaglaban, Mang Balasor. Tanging sugal lang ang alam ko at pagtatrabaho sa pabrika. Tumayo si Mang Balasor mula sa kanyang kinaupuan at tinignan niya ako. Hinubad niya ang pulseras na nasa kanyang kanang kamay at tinitigan niya yon. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga bibig. Parang may inuusal siyang isang dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun ay lumapit siya sa akin at isinuot niya yon bigla sa aking kanang kamay. Ikaw ang pinipili kong magpapatuloy sa misyon ko, Domingo. Pinapasa ko na ang anting-anting ng agila sa iyong pangangalaga. Simula sa gabing ito, ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan. Isa ka na ngayong antingero. Sandali ho, Mang Balasor. Pero hindi pwede itong ginagawa ninyo. Isa lamang akong ordinaryong tao. Wala akong kakayahan na maging isang antingero. Nagkakamali kayo sa pagpili sa akin. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Domingo. Isa pa, gusto mo bang maraming mabiktima na tao si Poncio at ang mga kampon niya? Tulungan mo ako, Domingo. Ikaw lamang ang tanging makakapagpigil sa kanya. Tutulungan at susundin ka ng anting-anting ng agila. Bibigyan kanya ng lakas ng katawan, talino at matalas na paningin. Bibigyan ka rin ng kakaibang enerhiya. Kaya't pakaingatan mo ang anting-anting na yan. Gamitin mo sa kabutihan. Ngunit, Mang Balasor, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang bigla na lamang napaupo si Mang Balasor sa isang bato. Nawalan siya ng malay. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ngunit natigilan ako nang bigla na lamang siyang naging isang puno ng nyog na natuyo. Bigla akong napaatras at napasandal sa isang batong naroon. Tinignan ko ang anting-anting ng agila sa aking kamay. Isa yung pulseras na gawa sa matibay na lubid. At isang kuko ng agila ang nakasabit roon. Napakagat ako sa aking labi dahil sa labis na pag-iisip kung ano ang aking gagawin. Tinignan ko ang sugat sa aking braso na siyang kinagatan ng aswang kanina at ganoon ang gulat ko nang wala akong makitang sugat man lang doon. Noon ko napagtanto na totoo nga ang anting-anting ng agila na bigay sa akin ni Mang Balasor. Pangako, Mang Balasor, tatapusin ko si Poncio at ang mga kampon niya. Bilang pasasalamat ko na rin ito sa pagligtas mo sa buhay ko at para na rin sa kapayapaan ng bayan natin. Huwag ho kayong mag-alala. Ako na po magpapatuloy sa misyon nyo. Simula noon ay nagsimula na akong mag-ensayo. Nabalitaan ko naman na ligtas si Errol na nakauwi sa kanila. Sinabi ko rin sa kanya ang pagligtas sa akin ni Mang Balasor at ang pagbigay nito sa akin ng anting-anting. Hindi lubos makapaniwala si Errol sa mga ikinuwento ko sa kanya, pero hindi ko siya pinilit na maniwala sa akin. Ilang beses kong sinubukan na dasalan ng aking anting-anting at sa mga aral na natutunan ko sa librong mula kay Lola ay marami akong nalaman. Mabuti na lamang at mahilig mangolekta ng mga libro ng albularyo o kaya mga babaylan si Lola. Dahil sa pagtatago niya noon ay naabutan ko pa. Mabutit na dala ko ang isa noong bumukod na ako kina nanay at tatay. Naisipan kong gumawa ng sandata na panlaban ko kay Poncio at ang napili kong sandata ay isang punyal at mga baraha kung saan ako magaling. Isang hapon ay naghahanda na ako para hanapin sila at ang kanyang mga grupo.
Tumungo ako sa bayan sa pasugalan nila Poncio. Nagpanggap akong nanonood doon pero sumasagap ako ng balita. Bigla kong nakita si Poncio at narinig kong nag-uusap sila ng mga kasama niya. Narinig ko na may balak silang bumalik sa baryo namin at binanggit nila ang pangalan ko at ng kaibigan kong si Errol. Pagkarinig ko ay umalis na ako at umuwi ng bahay. Pinagplanuhan ko kung paano ko sila susugurin mamayang gabi bago pa sila makapunta sa baryo namin. Pagsapit ng hapon, nakaabang na ako sa tinutuluyan ni Poncio at ng mga kasama niya. Nasa abandonadong lugar ang pinagtataguan nila Poncio. Naamoy ko agad ang malansa at mabahong amoy. Sa mga sandaling yon, pinaghahandaan na nila ang pagtungo sa aking baryo. Hindi nyo na kailangan magpunta roon. Nandito na ako. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Poncio at ng mga kasama niya nang makita nila akong nasa labas ng kanilang pinagtataguan. Ang gulat sa mukha ni Poncio ay napalitan ng isang makahulugang ngiti. Kaibigang Domingo, nakakagulat naman ang pagparito mo. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Anong ginagawa mo rito? Huwag na tayo magmaang-maangan pa, Poncio. Alam mo kung anong ibig sabihin kung bakit ako nandito. Kung ganon, alam mo na pala ang totoo. Bakit ka pa pumunta rito? Ano? Ikaw na mismo ang nagbibigay ng sarili mo sa amin? Hindi ako pumunta rito para dyan. Nagpunta ako rito para pigilin kayo sa plano niyong gawin. Ang lakas naman ng loob mo. Hindi ka ba natatakot na baka gawin ka naming pulutan ngayong gabi? Huwag kang magtaka kung mangyari yun dahil ikaw mismo ang nagdala ng sarili mo rito sa amin. Hindi naman ako pupunta rito na walang laban eh. Ha! Nagpapatawa ka ba? Anong laban mong isang tao sa aming mga aswang, ha? Akala mo ba matatalo mo kami dahil lang sa tapang ng loob mo? Diyan ka nagkakamali ng akala, Poncio. Nandito ako para ipagpatuloy ang misyon ni Mang Balasor. Nandito ako para tapusin kayong lahat at paslangin. Nang sa ganon, wala na kayong mabiktima ng mga inosenteng tao. Nakahanap na pala ng bagong tagapagmanang matandang yon. Nakakatuwa lang at ikaw pa ang pinili niya sa kabila ng lahat. Pwes, sisiguraduhin ko na ikaw ang muling hawak ng anting-anting niya. Mamamatay ka sa mga kamay ko ngayong gabi, Domingo. Kung mayroon mang mamamatay sa ating dalawa, ikaw yon. Hindi ko hayaan na mangyari yon. Sisiguraduhin ko na ikaw ang mapapaslang ko ngayong gabi nang matapos na rin ang kasamaan at pandaraya mo. Tignan natin kung magagawa mo ang bagay na yan, Domingo. Kumilos ang mga kasama ni Poncio at pinalibutan nila akong lahat. Napangisi siya habang sumisigaw sila. Tumingala sila sa langit at nakatitig sa maliwanag na bilog na buwan. Sa isang iglap, bigla lamang silang nagpalit ng anyo sa napakalaking itim na mga aso. Hinugot ko ang punyal na nasa aking bewang at nagdasal. Binilang ko silang lahat at nasa 10 ang mga kasama ni Poncio. Hindi ko pa alam kung ilan ang nasa loob at mukhang abala sa kanilang ginagawa. Biglang sumugod ng sabay-sabay ang mga aswang patungo sa akin. Naglalaway silang lahat habang nakatitig sa amin ang mapupula nilang mga mata. Gustong-gusto nila akong patayin pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Nang malapit na sila sa akin, mabilis akong lumukso ng mataas dahilan para magbungguan silang 10 sa isa't isa. Mabilis akong tumungo kay Poncio nang makababa ako sa lupa. Kahanga-hanga, Domingo. Napag-aralan mo na agad ang paggamit sa anting-anting ni Balasor. Pero huwag ka masyadong kampante sa tangan mo dahil kilala ko ang mga kilos ni Balasor. Alam ko rin na iisa lang din ang mga galaw nyo. Walang pinagkaiba yon dahil iisa lang ang gamit ninyong mutya. Huwag ka rin masyadong pakampante, Poncio. Iba kung lumaban si Mang Balasor at iba rin ako. Iisa ang tangan naming mutya. Pero ibang-iba naman ang mga galaw ko kaysa sa kanya. Tingnan natin kung totoo nga yung sinasabi mo. Mabilis niya ulit na tinawag ang mga kasama niya. Lumusob naman sila sa akin. Naging mabilis ang kilos ko kaya't naiwasan ko silang lahat.
Hindi maipagkakaila na mabilis kumilos ang mga aswang. Taglay nila ang bangis at bilis ng isang aso. Sa isang kurap ko lang ay nasa ibang pwesto na sila. Pero dahil sa taglay kong anting-anting, masusundan ko ang kilos nilang lahat. Katulad ng sabi ni Mang Balasor, taglay ko ang mga mata na katulad ng isang agila. Patuloy akong nakatutok sa bawat galaw ng mga aswang. Sinipa ko ang ilang umaatake sa akin at kasabay ang pagsaksak sa kanila. Tumilapon ang isa nang suntukin ko ito ng malakas sa muka. Sa punto na yon, naisip ko na hindi ko muna gagamitin ang isang orasyon na natutunan ko sa pagbabasa sa mga libro ng aking lola. Gagamitin ko yon mamaya kapag nakaharap ko na si Poncio. Alam kong malakas si Poncio at hindi siya basta-basta matatalo dahil siya ang pinuno ng mga ito. Hindi ka magtatagal, Domingo! Hindi mo kayang labanan kaming lahat! Sumuko ka na! Wala sa bokabularyo kong sumuko, Poncio. Pipilitin kong manalo, katulad ng paglalaro ko sa sugal. Ngumisi ako habang patuloy ang pakikipaglaban ko sa mga kampon ni Poncio. Nag-usal ako muli ng isang orasyon na nagpapalakas ng mutya. Ilang sandali lang ay ramdam ko ang matinding lakas na dumadaloy mula sa anting-anting ng agila, patungo sa aking buong katawan. Tinawag ko ang espiritu ng agila at sa isang kisap mata, para ako nagkaroon ng pakpak sa bilis ng aking mga galaw. Isang aswang ang umatake mula sa likod. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang mabilis na suntok ang pinakawalan ko. Tinamaan siya sa kanyang panga, dahilan para tumilapon siya sa ere. Mabilis kong itinapon sa kanya ang isang baraha na hinugot ko sa aking pantalon. Bumaon ang matulis na dulo ng baraha sa kanyang lalamunan, dahilan para bumagsak siya sa lupa, nagkikisay at nawalan ng buhay. Ang dalawa pang aswang na sumunod ay sinunggaban ko na magkabilang kamay. Tumama ang aking punyal sa dibdib ng isa, habang ang isa ko namang kamay ay ginamit ko para humugot ng dalawang baraha. Ibinaon ko yon sa kanilang lalamunan. Sa tulong ng aking anting-anting ay parang yung nagmistulang sandata ko. Nahinto ang dalawang aswang at sumirit ang dugo sa kanilang lieg na siyang nagdulot ng kanilang masakit na kamatayan. Yun lang ba ang kaya mong gawin, Domingo? Mahinang ang anting-anting mo. Wala ka palang binatbat. Kahit nalagasan mo ako ng tauhan, hindi mo pa rin kami kakayanin. Marami pa kami sa loob. Anong laban mo? Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng muti ang hawak ko, Poncio. Huwag mong maliitin ang isang antingero. Patunayan mo nga na malakas kayo! Muling umatake ang mga kasama niyang natitira pa. Pinalipad ko ang aking mga baraha at natamaan ang mga ito sa kanilang katawan. Pero kaunting galos lamang ang kanilang natamo, kaya kinakailangan ko silang saksakin gamit ang punyal. Ginamit ko ang aking bilis ng aking galaw at inisa-isa ko silang pinagsasaksak. Isa-isa din silang natumba lahat sa lupa at nawalan ng buhay. Nang tingnan ko si Poncio, ay siya na lamang ang natira. Galit na galit siya habang nakatingin sa akin. Isang ngiti ang binigay ko sa kanya na mas lalo niyang ikinainis. Ikaw na lang ang natira ngayon, Poncio. Tanggapin mo na lang natalo ka na. Nawala ka nang mapupuntahan pa. Diyan ka nagkakamali, Domingo. Hindi mo ko mapapasuko kahit anong gawin mo. Lalabanan kita. Sisiguraduhin ko mapapatay kita. Sumugod si Poncio patungo sa akin. Humaba ang kanyang dila at yun ang ginamit niya para atakihin ako. Mabilis ang kilos niya, pero mabilis ko rin yung naiiwasan. Maya-maya pa'y tumigil si Poncio at humiyaw ng malakas habang nakatingala sa langit. Unti-unting nagpalit ng anyo si Poncio. Bigla na lamang siyang naging isang malaking paniki na may mahabang mga kuko, mapupula at mababangis na mga mata at napakalaking pakpak. At mula sa kanyang bibig ay tumulo ang laway
na parang may halong lason. Kaya pala hindi ka nagpalit ng anyo mo kanina. Ito pala ang tunay mong anyo. Akala mo ba'y matatakot ako sa pagbabagong anyo mo? Nagkakamali ka. Mas lalo lang akong nasusuklam. Wala akong pakialam kung ayaw mo sa anyo ko o hindi. Ang mahalaga ay mapatay kita at matapos na ang gabing ito. Pwes, ibibigay ko sa yung gusto mo mangyari. Lalabanan kita hanggang sa pagbukang liwayway. Mabilis na lumipad si Poncio at bumulusok siya paibaba. Pero agad kong naiwasan ang kanyang atake. Pinagaspas niya ang kanyang 2 pakpak ng malakas habang galit na nakatingin sa akin. Noong hindi niya ako matamaan ay bigla siyang nagpaikot-ikot at lumikha ng malakas na hangin gamit ang kanyang 2 pakpak. Lumakas ang hangin at sa kawalan ko ng pagtuon ng pansin sa naging galaw ni Poncio ay nawalan ako ng balanse. Tumilapon ako sa hindi kalayuan, ngunit agad din akong tumayo dahil sa tulong ng anting-anting ng agila. Hindi mo ako matatalo, Poncio! Ang kapangyarihan ng anting-anting ay mas malakas kaysa sa iyong pagiging halimaw. Sabihin mo sa akin yan kapag natalo mo ako, Domingo. Sisiguraduhin kong hindi yan mangyayari. Katapusan mo na! Sumugod muli si Poncio at sa pagkakataong yun, ipinikit ko ang aking mga mata at nag-usal ng isang orasyon. Pagmulat ko ay diretso ang tingin ko kay Poncio habang binibigkas ang mga kataga ng orasyon hanggang sa matapos ako. Ngumiti ako nang malapit na si Poncio sa akin. Humigpit ang hawak ko sa punyal. Nang malapit na si Poncio ay bigla siyang natigilan. Tumigil sa paggalaw ang 2 niyang pakpak. Bumulusok siya paibaba at bumagsak siya ng malakas sa lupa. Sinubukan niyang gumalaw ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya magawa-gawa. Sumigaw siya ng malakas at nagwala. Pinilit niya ang sarili na tumayo hanggang sa nakatayo siya at nakakagalaw ng kaunti. Sinubukan niyang galawin ang kanyang pakpak pero hindi na niya yun magagamit pa. Ngumisi ako sa kanya habang nakatayo sa kanyang harapan. Sinubukan niyang lumapit sa akin, ngunit hindi na niya magawa. Nanatiling lamang siya sa kanyang kinatatayuan, parang nakabaon sa ilalim ng lupa ang kanyang mga paa. Hindi maaari! Hindi mo ko matatalo, Domingo! Pasensya na, pero tanggapin na lamang natin na talo ka na. Wala ka nang magagawa pa. Isang malakas na orasyon ang ginawa ko. Kaya kahit na ano pang gawin mo, wala ka ng laban pa. Ito ang katapusan mo, Poncio. Hindi ka magtatagumpay. Mukhang nagkamali nga ako. Akala ko'y matatalo ko na ang lahat ng mga tigero. Yun pala'y may makakaharap din akong tatapos sa akin. Hindi ko matanggap na isang baguhan lang ang tatapos sa akin. Kaya nga may mga kasabihan, Poncio. Minsan kailangan nating maniwala roon para sa kabubuti ng ating sarili. Tiningnan ko si Poncio at sa pagkakataon na yon ay hindi na ako nakaramdam ng awa sa kanya. Inisip ko ang mga taong pinaslang niya at ang kanyang mga kasama. Inisip ko na mabibigyan ko silang lahat ng hustisya oras na mapatay ko si Poncio. Itinaas ko ang aking kanang kamay na may hawak na punyal at walang pag-aalinlangan na sinaksak ko yun sa kanyang dibdib. Tumagos ang punyal sa makapal niyang balat. Humiyaw siya ng malakas. Isang sigaw ng pagkatalo. Nanginig si Poncio sa lupa nang bumagsak siya. Nangingisay habang ang kanyang katawan ay unti-unting bumabalik sa dating anyo. Makalipas ang ilang sandali, hindi na siya gumagalaw o humihinga pa. Tumayo ako ng tuwid at lumapit ng bahagya sa bangkay ni Poncio. Inapak ko sa ibabaw ng kanyang dibdib ang aking kanang paa. Tapos na, Poncio. Wala nang kasamaan na maghahari sa lugar na ito. Pumanaw ka na at huwag ka nang babalik. Huwag ka nang magasik pa ng lagim sa buong bayan at maging sa iba pa. Huminga ako ng malalim at humarap sa buwan. Aalis na sana ako sa lugar na yon nang bigla akong matigilan sa aking narinig na sigaw mula sa hindi kalayuan. Humihingi ito ng tulong.
Ipinikit ko ang aking mga mata at pinatalas ang aking pandinig. Noong marinig ko kung saan ito nanggagaling, ay pinatalas ko rin ang aking paningin. Parang naghawian ang mga puno at dahon habang papalayo ng papalayo ang aking paningin. Ilang sandali pa ay nakita ko ang isang lalaking tumatakbo habang hinahabol siya ng 3 aswang. Nakilala ko agad ang lalaki, si Diego, isa sa mga nakalaro ko sa sugal. Base sa anyo ng mga aswang ay hindi ako pwedeng magkamali na mga kasama niya pa ito. Mabilis akong lumundag at pinabayaan kong gumaan ng aking katawan sa ere. Hanggang sa natagpuan ko na lang na parang nilipad ko ang daan. Mabilis akong nakarating sa kinaroroonan ng lalaki. Pagdating niya sa harap ko, ay agad ko siyang hinawakan sa kanyang braso at pinigilan ko siya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag mo ako patayin! Huwag niyo ako patayin! Hoy! Hindi kita sasaktan! Nandito ako para iligtas ka mula sa mga aswang na umahabol sa'yo. Huh? Domingo, paano mo tatalunin at harapin ang mga malalakas na aswang na yon? Halika na, umalis na tayo! Bago pa nila tayo maabutan! Ah! Umalis ka na! Ako nang bahala sa kanila. Haharapin ko sila. Kaya umalis ka na bago pa sila dumating. Seryoso ko ba sa sinasabi mo, Domingo? Paano kung... Hindi na natuloy ni Diego ang sasabihin niya nang marinig niya ang alulong at kaluskos ng 3 aswang habang papalapit sa pwesto namin. Nagtago siya agad sa aking likuran nang dumating ang 3 aswang. Sumugod ang isang itim na aso patungo sa amin, pero mabilis ko itong sinipa dahilan para tumilapon ito sa hindi kalayuan habang bumabangga ang katawan sa kakahuyan. Nilingon ko si Diego sa aking likuran, ngunit bigla akong naging balisa nang wala na siya roon sa pwesto ko. Sa halip ay tumakbo na siya ng mabilis palayo. Napamura ako ng sunod-sunod nang makita ang 2 pang aswang na mabilis na sinundan si Diego. Agad kong ibinalik sa puluhan ang aking hawak na punyal at mabilis na tumakbo para sundan si Diego. Bago pa siya maabot ng 2 aswang, ay agad kong pinaliparan ng baraha ang 2 aswang. Tinamaan sila sa kanilang mga binti, kaya't humina ang kanilang takbo at tumigil. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para pigilan sila at harapin. Wala na kayong mapupuntahan pa! Anong kailangan nyo sa lalaking yon, ha? Bakit nyo siya hinahabol? Hindi sumagot sa akin ang 2 aswang. Sa halip ay nagsimula ulit silang tumakbo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na patungo sa direksyon ni Diego, kundi patungo sila sa iba. Hindi sila makatakbo ng mabilis dahil sa sugat nilang natamo. Hinugot ko ang aking punyal mula sa puluhan. Umigting ang aking panga habang hinihintay na makalayo silang 4. Tumigil na kayo! Wala na kayong matatakbuhan pa. Huling-huli na kayong 2. Hindi ko hahayaan na may mabiktima pa kayong mga tao. Ngunit hindi sila tumigil ng 2 at patuloy lamang sila sa pagtakbo. Wala na akong nagawa pa kundi paliparin ang punyal patungo sa kanilang direksyon. Taas ang noo ko habang sinusundan ng tingin ang punyal na pinalipad ko. Tinamaan noon ang 2 aswang sa kanilang likuran, dahilan para humandusay sila sa lupa. Agad ko silang nilapitang 2 at tinignan. Hinugot ko ang punyal na bumaon sa likuran ng isang aswang na nag-aagaw buhay. Noong tumigil sa pangingisay ang 2 aswang, ay dinasalan ko silang 2. Umayos ako ng tayo noon at tinignan ko ang pulseras na aking suot, ang anting-anting ng agila. Labis ang pasasalamat ko dahil hindi ako nito pinabayaan sa oras ng laban. Kumuyom ang kamao ko at sinundan si Diego. Mabilis ang pagtakbo ko para maabutan ko siya. Noong makita ko siyang nakauwi sa kanila, ay napangiti ako. Ako naman ay umuwi na ng bahay para makapagpahinga na rin ng gabing yon. Dumaan ang mga araw ay naging maayos naman ang baryo namin at buong nayon. Wala na ring nabalitaan na mga bagong biktima ng mga aswang. Ang iba ay usap-usapan pa rin ang tungkol sa mga aswang. Ako naman ay patuloy sa pagbabantay sa buong paligid
para masiguro ko ang kaligtasan ng mga tao sa aming nayon. Ang pagkakaibigan namin ni Errol ay nagpatuloy rin naman, ngunit minsan na lamang kaming nagkikita dahil abala sa aming buhay. Hanggang isang araw ay bigla na lamang siyang dumating. Naghahanda na sana ako noon para tumungo sa bayan. Sinabi niya sa akin na nawawala ang kapatid niya. Hindi ito nakauwi ng buong magdamag, kaya humingi siya ng tulong sa akin. Sa mga sandaling yon, alam niya na kasi na isa akong antingero. Tulungan mo ako, pare. Ang hula namin ay kinuha siya ng aswang. Sige pare, huwag kang mag-alala at hanapin natin siya. Ako nang bahala roon. Ipagpatuloy niyo lang paghahanap. Maraming salamat, pare. Sana'y maabutan pa natin siya bago mahuli ang lahat. Pagtiwala ka lang, pare. Magiging ligtas ang kapatid mo. Tinapik ko sa balikat si Errol at saka na ako naghanda para sa paghanap sa kapatid niya. Hindi na ako pumasok sa trabaho ko ng araw na yon. Buong maghapon ay hinanap ko ang kapatid ni Errol hanggang sa umabot ako sa kabilang bundok kung nasaan nakatira dati ang ermitanyong si Balasor. Pagdating ko pa lang sa bungad ng bundok ay nakaramdam na agad ako ng kakaibang enerhiyang nagmumula roon. Wala akong inaksayang panahon at agad na nagtungo sa pinagmumulan ng enerhiya ng isang aswang. Nakita ko ang isang kubo sa pusod ng gubat at doon ko rin nakita ang kapatid ni Errol na walang malay. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kunin mula sa yung batang yan. Hindi na kayo naawa. Pati bata, binibiktima nyo. Lumipat pa nga talaga kayo sa baryo namin para maghasik ng lagim. Pwes, hindi ko hayaang mangyari yon. Wala akong alam sinasabi mo. Kapatid ko ang batang yan. Huwag mo lang bilugin ang ulo ko, aswang. Kilala ko ang batang yan at nararamdaman ko na aswang ka. Huwag ka nang magpanggap dahil mangyayari ang binabalak mong gawin. Kaya kung ako sa'yo, pakawala mo ng bata at bigay sa akin. Kung hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka. Kung ganon, isa ka palang antingero. Pasensya ka na, pero hindi ko bibigay ang gusto mo. Labanan mo muna akong ganon. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Ibibigay ko ang laban na gusto mo. Ngumisi siya at agad na nagpalit ng kanyang anyo. Kumintab ang buo niyang katawan na parang naligo ng langis. Gulong-gulo ang kanyang mga buhok at mapupula ang kanyang mga mata. Agad siyang umatake patungo sa akin habang nakangisi. Litaw na litaw ang matutulis at matatalim niyang ngipin. Hinanda ko ang aking punyal at sinalubong ko ang atake na patungo sa akin. Agad akong nakaiwas sa atake niya na siyang ikinagulat naman ng aswang. Ngumisi ako sa kanya at itinaas ang aking kamay para saksakin siya ng aking punyal. Noong malapit na siya sa akin, ay agad niyang napansin ang atake ko. Umiwas siya ng mabilis. Lumundag siya at umakyat sa isang puno. Tinangala ko siya at agad na sinundan. Sinangga niya gamit ang kanyang kamay ang punyal ko, dahilan para mapasigaw siya ng malakas. Hindi niya siguro inaasahan na hindi ordinaryong punyal lang ang aking gamit, kundi gawa yun sa tanso. Ngumisi ako sa kanya at agad na nagpakawala ng isang malakas na sipa sa kanyang mukha. Nalaglag siya mula sa puno na kanyang kinaupuan at bumagsak siya sa lupa. Lumundag ako at sinakyan ko siya sa kanyang tiyan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis ko siyang sinaksak sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mata ng aswang habang nakatingin sa akin. Sumuka siya ng dugo habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumayo ako at saka nilapitan ng kapatid ni Errol. Binuhat ko ito at saka dinala sa aking bisig. Nang masiguro kong patay na ang aswang, ay umalis na ako. Labis ang pasasalamat ni Errol sa akin nang mabalik ko ng ligtas ang kanyang kapatid. Sinabi ko rin sa kanya na sana'y manatiling isang lihim ang pagkakaalam niya na isa akong antingero. Nangako naman sa akin si Errol tungkol sa bagay na yun. Simula nun ay ipinagpatuloy ko ang aking tungkulin. Hindi ko hinahayaan na maghari pa ang kasamaan at ang mga aswang sa aming nayon. Nagpapasalamat din ako
Dahil sa tulong ng anting-anting ni Mang Balasor, nagagawa ko ang tumulong